Hello, good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga viewers. Sa umagang ito po, ibabahagi ko lang po ang tungkol po sa sitwasyon sa loob ng classroom. Dito po sa paaralan po, alam po natin meron po tayong iba't ibang subjects. Ang mga teacher po ay mayroon pong iba't ibang subjects na tinuturuan. So, dito po, gusto ko lang po ipapakita sa inyo na sa loob ng classroom po, ang mga teachers po ay gumagamit po ng iba't ibang estratehiya, lalo na po sa iba't ibang subject. At bawat guro gumagawa ng iba't ibang activity na kung saan hinahasa ang mga kakayahan at skills ng ating mga estudyante. So, makikita natin na sa panahon ngayon, iba na po ngayon. Hindi na po sana ngayon applicable yung traditional na pagtuturo sa paaralan. Since we are now in the 21st century age, so ang focus natin ngayon sa panahong ito ay ang skills, kung anong skills ang maa-acquired ng bata sa pagtuturo. Because in the 21st century age, we are focused on what the students can do and not what the students know. So, ibig sabihin, focus tayo kung ano yung skills na matutunan ng bata. Yung dapat ang bata ang gagawa talaga, yung kayang gawin, kung ano ang kayang magagawa ng bata. Hindi lang doon kung ano lang yung learnings na ma-acquire niya. But focus tayo kung kaya bang i-apply ng bata, kaya niya bang mag-explore dun sa learning na natutunan niya mula sa teachers. So, ang ano po natin dito ngayon, lahat ng teacher, ang kanila talagang ninanais sa klase ay matuto ang kanilang mga estudyante. So, halimbawa, isa na dito ang pagbibigay ng reports sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagbigay ng reports sa mga kabataan, hindi po ibig sabihin na kinakawawa natin ang mga kabataan. Hindi po ibig sabihin na pinapatay natin ang mga kabataan. Ang pagbibigay po ng report ay isa pong paraan para mahasa po ang kagalingan ng bata. Paano siya mag-aral? Paano niya gagawin ang kanyang pag-uulat sa harap ng klase? Ano kaya ang skills ang matutunan ng bata sa pamamagitan ng reporting? So marami siyang skills na matutunan dito. Kasi dito makikita natin ang kanyang creative ideas how to deliver his or her topic in the class. Diba? So at isa pa, before yan ibibigay ang task sa mga estudyante, nagbibigay yan ng instruction ang teacher na kung saan aprobado ng lahat ng mga estudyante. At mayroon ding usapan ang mga teacher, halimbawa, kung ang reporting na ibinibigay ay hindi ginagawa sa loob lamang ng ilang minuto, kung ito ay ginagawa, halimbawa, as part of their performance, sinasabihan po ang mga estudyante na kailangan pag-aralan muna nila ng maayos yung topic nila para hindi sila mahirapan sa loob ng klase during sa pag-report ng kanilang topic. At sinasabi din ng teacher kung sakaling mahirap po yung topic nila, meron pong part na nahihirapan sila po ay in-encourage na lumapit sa teacher or mag-research any source na makakatulong, na makakadagdag sa kanilang kaalaman. Halimbawa, meron silang mga part sa kanilang topic na medyo nahihirapan sila. So, sinasabihan sila ng teacher na pwede silang lumapit sa teacher, magtanong, teacher, pwede mo ba akong tulungan sa parting ito kasi medyo nahihirapan po ako dito at hindi ko po masyadong naunawaan. At kapag sinabi ng bata, halimbawa, tatanungin ng teacher, ang mga parting ito, kaya mo bang i-deliver? Alam mo na ba ito? Kapag sinabi ng bata, opo ma'am, wala pong problema, kaya na po na pong i-deliver ito. So confident ang teacher na very good, ang bata ay napakagaling para ma-deliver niya ng maayos yung kanyang report sa kanyang sariling pagsisikap. Pero kung nangangailangan ng guidance ng teacher,
Why not us, the teacher? So, kasi ito, hindi po yan ginagawa silang kakawawa dyan. Grade 9 students sa junior high school ay hindi po sinasabing walang alam kung paano mag-report. Marunong na po yan sila. At ang pagbibigay ng report sa ganyang mga estudyante ay hindi po sabihin natin na hindi nila kaya. Kasi alam natin na kaya na nila. Kasi dito tinuturuan natin ang mga estudyante na mag-discover, mag-explore. Diba isa yan sa mga natin na hahayaan natin ang mga estudyante natin na mag-discover, mag-explore ng kanilang mga kaalaman. So, base dun sa binibigay na task sa kanila, dun makikita natin kung paano, how creative is ang ating mga estudyante. Hindi ba? At normally, pagkatapos ng report or output ng bata, syempre nandyan ang teacher. So, while the student is performing or doing his or her report, normally ang teacher nandyan nakaabang, nandyan nakaupo sa likod ng mga estudyante, tinitingnan yung performance at pinapakinggan yung sinasabi ng estudyante. If the teacher observed na meron siyang mga misconception na nabanggit during sa report or along the way sa kanyang performance, it's a part of the teacher na after sa report ay syempre magbibigay siya ng kanyang idea and of course i-correct kung ano man yung misconception na nabanggit ng estudyante. Siya po yung magbibigay ng final na idea or the teacher will give a corrected idea based sa topic ng estudyante. So dito, hindi po mali ang pagbibigay ng report sa mga estudyante. Kasi nga sa higher level, pagdating na sa college, ang mga estudyante ay talagang doon makikita natin na mas sobra pa ang binibigay sa kanila. So pag ganyan, pagdating dun sa college, kung hindi sila binasa mula dito sa mababa na level, sasabihin, hindi po kasi kami sanay niyan kasi hindi po kami sinanay ng aming teacher sa ganyan. Kasi merong nagsasabi na ang mga estudyante ay dapat hindi pinapa-report kasi mga bata lang sila. Hindi po ganyan po. Kasi marami po tayong strategy at isa na dyan, yung hinahayaan natin ang mga bata na mag-ulat sa harap ng klase dahil ito ay pinapractice natin ang mga kabataan na hindi lang na sila ay matuto magkaroon ng bagong pagkatuto o kaalaman kung hindi dito tinuturuan natin yung confidence ng mga kabataan na humarap sa maraming tao in the public. So in that way, dyan ang mga bata ay natututo at nagkakaroon ng confidence na magsalita sa harap ng klase regardless of their level of intelligence. Kahit nga yung mga bata na medyo mahiyain sa klase, sa pamamagitan niya nai-encourage natin ang bata na kahit paano magsalita or kahit paano makashare something kahit hindi man talaga excellent, hindi man talaga ganun kagaling, but at least the children or the students try their best. Diba? So, sana po maunawaan po nating lahat, sa lahat ng mga viewers, especially po sa ating mga magulang, na hindi pa po nakakaalam sa panahon ngayon. Kasi kung sinasabi nyo reporting lang po, hindi lang po reporting ang ginagawa. Yung nakikita nyo po sa video, yan po yung mga iba't ibang mga performances na ginagawa ng mga estudyante sa loob ng klase. At hindi lang yung makikita ninyo sa video, marami pang iba. At sa loob ng classroom, dahil alam po namin ang bawat estudyante ay mayroong iba't ibang kakayahan. So dito, nagbibigay po kami ng differentiated instruction sa aming mga estudyante. Kaya nga during sa performance, merong iba na binibigyan ng iba't ibang task. Yung iba, halimbawa, magbibigay ng tula. Pero, ang kanilang tula ay nakabase dun sa topic na ibibigay ng teacher. Yung iba naman, gagawa ng drama. They will have a role play. Meron naman storytelling. Yung iba gagawa ng jingle.
yung iba gagawa ng kanta, yung iba gagawa ng speech. Pero, yun ang paraan kung paano nila i-deliver yung kanilang activity. So, iba't iba po yung mga strategy na ginagawa ng teacher. Hindi lang pong isa, dalawa, tatlo, kung hindi marami po. Supposed to be po, sa panahon po ngayon, sa 21st century age, halos po estudyante po ang gagawa. Yung teacher po, meron po sila, they are just the facilitator of the class. Hindi na po dapat yung traditional way of teaching na kung saan ang teacher magtuturo sa loob ng klase for the whole period. Hindi na po yan, pero hanggang sa ngayon yan pa rin ang pinapractice karamihan kasi ng mga teachers dito sa atin. Kasi minsan, sa dami ng activity na sana pwedeng gawin sa klase ay hindi magagawa sa loob ng isang periods. Kasi po, alam po natin na ang mga kabataan ay merong iba't ibang kakayahan. Yung iba, hindi kayang gawin sa ilang minuto lang na ibibigay sa kanila. Meron namang mga estudyante na magagaling talaga na bibigyan sila ng time limit para gawin ang kanilang activity na ibinibigay sila or iniatang sa kanila. Kaya nilang gawin for a short period of time. So, kaya lang alam po natin na sa isang period, kunti lang po yung activity na magagawa natin talaga. Kasi nga, hindi po siya enough sa isang oras para gawin ang lahat ng activity na dapat gawin para sa klase. Pero kahit paano, for a certain activity, mini-make sure po ng teacher na meron pong natutunan kahit paano yung estudyante natin. So sana po wag po masyado tayong nakikialam sa mga gawain ng teachers sa loob ng klase nila. Kasi bawat teacher ay merong iba't ibang strategy na ginagamit. At syempre naman ang teacher, hindi po nila yun pinapatay ang mga estudyante nila. Magagalit lang po siguro or mangingialam tayo sa ginagawa ng teacher kung ang teacher po ay pinapatay o kung yung estudyante pala natin ay pinapatay na ng teacher, pinaparusahan dyan sa klase. Pero kung ang ginagawa naman ng teacher is to train your students how to build confidence o kung paano mag-create or to think critically, why not support the work of the teachers? So katulad niyan, iba't iba yung kanilang kakayahan. So, dapat po, maintindihan po natin yan, mga teachers, o alam ko mga teacher na unawan, alam yan ng mga ibang teachers. So, tayong mga parents, pinapapunta natin ang ating mga anak sa paaralan para matuto, to learn something new, at para magkaroon ng kaalaman. So, hindi po natin ikokonsentig yung mga reklamo nila kasi somehow, ano po ang kulang sa ating mga estudyante? Kulang po sila ng concentration dun sa task na binibigay sa kanila. Maaring nagkulang sa pag-aaral or maaring nagkulang sa kanilang effort na ginawa. So, kung nagkaroon man ng kakulangan sa effort na ginagawa, andun naman yung teacher after their report or after their performance na magbibigay ng generalization or final insights about the topic or about sa performance na ginawa ng bata. If the teacher seen or observed that the student have delivered or have done their task successfully, meaningfully, excellently, then the teacher, of course, will recognize and appreciate the students, even those students who are not showing really an excellent work, but still, it's our part to give appreciation to students since, as I told you a while ago, that students have varied skills o kakayahan o kagalingan. Hindi lahat pareho. So that's why we are very unique. Every individual is unique because somehow students have different skills. No? Yung iba magaling halimbawa sa matematika. So mayroon tayong kagalingan sa iba't ibang larangan. So yun lang po ang maibabahagi ko. Sana po mayroon po tayong napulot kahit konti sa mga ginagawa ng mga guro sa loob ng classroom. Hindi po basta-basta yung role ng ating mga teachers sa loob ng classroom. So, siguro naman wala pong mga teacher na nag-iisip para sa
pagbagsak ng kanilang mga estudyante dahil ang role po ng mga teacher is to encourage the students to participate, to learn something new and develop a new skills. Yun lang po. At panoorin po ninyo yung video na ipapakita ko sa inyo. These are only some of the performances of the students inside the classroom. Thank you once again. Good morning.